Kinabukasan, hinatid ko na ang mga bata sa school. Si Jeremy ay maagang umalis dahil kailangan na siya sa kumpanya. Matagal din siyang nag-leave para lang mabonding niya kami. Sinat ko na si Kelsey about sa quintuplet, hindi pa naman sila drop out so pwede ba sila makabalik sa St. Laurent? Nagpaalam lang ako sa mga anak ko matapos ko silang ihatid sa school at pumasok na ako sa sasakyan ni Jeremy kasama ang driver na inutusan niya kanina. Nagpahatid ako sa palengke dahil mamalengke na naman. Ang dami kong binili noong isang araw pero marami akong nakakalimutan bilhin. At paubos na rin ang mga pagkain na stock. 7 ba naman kaming kakain oras-oras. Pagdating ko sa palengke, pagkababa ko pa lang ng kotse, mukha na ni Mateo ang namataan ko. Nakahilig siya sa sasakyan niya matapos niyang bumaba. Malakas akong napabuntong hininga. Naglakad siya papalapit sa akin. Feel na feel ang pagiging Mrs. A. Anong kailangan mo? Nawala ang ngiti sa labi niya at hinawakan niya ako sa kamay. What did you do to my sister? Kumunat ang noo ko lalo na nang makita ang gigil at galit sa mga mata niya. Anong sinasabi mo? Why is she avoiding us? Tinakat niyo ba siya ni Jeremy? Sumagi sa isipan ko ang nangyari noong mag-usap si Matilda at Miss Miranda. Siguro lumalayo si Matilda sa kanila dahil namumuhi siya sa dad nila. At bakit ba ako ang pinag-iinitan ng lalaking ito? Wala ba itong kaalam-alam na sinasaktan ng dad nila si Matilda? Wala akong alam sa sinasabi mo. Magkasama kami ni Jeremy ng mahigit 1 linggo kaya wala kaming panahon para takutin si Matilda. Malakas kong binawi ang kamay ko sa kanya. Ang sakit ah. Hinunutin ko siya ng noo. If you're mad at us dahil sabi mo, sinasaktan namin siya, bakit hindi ka magalit sa dad mo? Kumunat ang noo niya. Hindi ba sinasaktan niya si Matilda? Nagulat siya sa sinabi ko. Nanlalaki ang mata niya pagkatapos tipong hindi niya inaasahan ang sinabi ko. What did you say? Mukhang hindi niya alam na sinasaktan ng dad nila ang kapatid niya. Anong klase kang kapatid? Pinoprotektahan mo siya sa amin where in fact, kasama niyo lang naman ang taong nananakit sa kanya. Hinawakan niya muli ako sa kamay ko. This time, puno na ng gigil talaga. Nagsisinungaling ka. Agad akong kinuha noong driver na inutusan ni Jeremy para bantayan ako. Nilagay niya ako sa likuran niya para ilayo kay Mateo. Bakit naman ako magsisinungaling? Pasalamat ka pa nga pinoprotektahan ni Jeremy ang kapatid mo. Sabi ko at tinalikuran siya matapos airepan. Nababaliw na ang Mateo na iyon. Talagang sumunod pa siya sa akin dito sa palengke para lang pagbantaan ako. Nababaliw na ba siya? Ramdam ko na agad siyang umalis sakay sa sasakyan niya. Sa pagmamadali niya, muntik pa siyang may mabangga. Sobrang overprotective niya kay Matilda. Hindi ba sila sa iisang bahay lang nakatira? At bakit parang hindi niya alam ang bagay na iyon? Namalengke lang ako at umuwi ng bahay pagkatapos para lutuan si Jeremy. May baon na ang mga anak ko at hindi naman sila pababayaan ni Kelsey kaya hindi na ako dadaan sa school ngayon. Dinalhan ko si Jeremy ng pagkain sa office niya. Hawak ko ang paper bag na may lunchbox papasok ng kumpanya. Pinagtitinginan ako ng mga empleyado, may narinig pa akong hindi ba iyan ang kabit ni Sir Jeremy. Hindi ko na sila pinansin. Hindi na rin naman ako naaapektuhan kasi totoo namang kabit ako. I'm not proud pero yung sitwasyon ko ngayon, hindi naman ako tinatago. Alam ko ang lahat at tanggap ako ng pamilya ni Jeremy. Well, I assume, tanggap na rin ako ng chairman. At speaking of, nakita ko ang chairman sa unahan at may kausap. Sa tinginan ng mga tao dito, mukhang kinabahan yata sila na makita ako ng chairman. Chairman, tawag ko. Sa tabi niya, nakita ko ang babaeng bata ng konti kay attorney. O iha, nagmano ako sa kanya nang makalapit ako sa harapan nila at maraming nagsinghapan sa gilid sa ginawa ko. Natawa si chairman at natutuwa sa ginawa kong pagmano sa kanya. By the way, this is Arian. My second wife, sabi niya. Second wife, kasal sila ni Arian. Pwede ba iyon? Hi, iha, you must be Caroline. Kinukwento ka sa akin nitong si Robert. Arian smiled at me. Ngumiti ako pabalik. Para siyang si attorney. Hindi ko na feel na masama siyang tao, siguro mabait siya dahil hindi naman yata galit si Jeremy sa kanya. Ah, she's Mildred's second-degree cousin,
sabi ni chairman nang makita na tinitigan ko si Arian at mas lalo lang nagulo ang brain cells ko sa setup nila sa sinabi niya. Ang ganda mo pala talaga, sabi ni Arian. Tama nga si Robert, dagdag niya. Kinukwento ako ng chairman sa second wife niya. I'm flattered. Nakakahiya po pero thank you. Sabi ko, I told you sweetheart, she's sweet too. Tuwang-tuwa na sabi ni chairman. Pinamulahan ako. Parang nito lang kulang na lang murahin niya ako Nakakapanibago pero masaya ako, sobrang saya. By the way, hinahanap mo si Jeremy? Tanong ni Arian. Opo, dinalhan ko po siya ng lunch niya, nahihiyang sabi ko. Okay, o sige na, puntahan mo na siya. Nasa office lang siya, nagtatrabaho. Ewan ko ba doon sa batang iyon, nagmana sa daddy niya. Ngumiti lang ako, kung magsalita rin siya ay para siyang ina rin ni Jeremy. Sige po, mauna na po ako sa inyo, sabi ko at umalis matapos nilang magpaalam din. Ang mga tao sa paligid, kulang na lang talaga pikturan kami. Akala siguro nila sasampalin ako ng chairman. Pagpasok ko ng office ni Jeremy, naabutan ko si Miss Miranda sa dating table niya. Nagkatitigan kami, ngumiti ako sa kanya kaya napilitan siyang ngumiti pabalik. Sa likod ng tila inosenteng tingin niya, alam ko ang talam ng mga iyon para sa akin. Babe, you're here. Si Jeremy nagulat na gulat. Tumayo siya at iniwan ang tambak na trabaho niya. Dinalhan kita ng pagkain, sabi ko. Wow, thank you. Nga pala, nakausap mo ba si Matilda? Sabi ko, sinadya ko talaga para lang makita ang reaksyon ni Miss Miranda. No, why? Wala. Kanina kasi, nakita ko si Mateo. Hinahanap niya si Matilda, sabi ko at ngumiti. Bakit hindi ko ito napansin dati? Na sobrang iba ng trato ni Miss Miranda kay Matilda. Did he hurt you? Umiling ako. Hindi naman. Umalis din siya agad. Siguro kailangan mo na ring kausapin si Matilda, Jeremy. Sabi ko at gusto kong matawa sa reaksyon ni Miss Miranda. Nalukot na niya ang papel sa table niya. About sa divorce, dagdag ko. Yeah, I'll do that. Sagot niya at ngumiti ako ng pagkatamis-tamis. Ang sarap pala magparinig. Habang busy si Jeremy sa mga ginagawa niya, ako naman ay tinutulungan siya na organize ang lahat ng kailangan niyang basahin para nang sa ganoon, mapadali ang ginagawa niya. Kanina ko pa siya nakikita na kukunot ang nuutas minsan iiling. Pakiramdam ko nga kaya siya natatagalan dahil tinititigan niya ako minsan. Jeremy, stop staring. Patawa ka babe. I'm not. Ano ako? Patay na patay sa'yo. Ay, hindi ba? Natahimik siya kaya nilingon ko siya at nakita ang sobrang pula niyang mukha habang nakatitig sa binabasa. Tignan mo, napailing na lang ako at bumalik sa ginagawa ko. Pagkaraan ng 10 minit, nagsalita na naman si Jeremy. Babe, sasanduan mo mga bata after dito. Yep, sasadyain ko sila sa school. Gusto ko sumama ba't mukhang kailangan kong mag-overtime. Sige lang. Maiintindihan naman iyon ng mga anak mo. Gusto mo dalhan ka namin ng dinner mo mamaya. Tumingin siya sa akin, is that okay? Oo naman, bakit naman hindi? He smiled at me at inukot ang upuan niya sa akin at lumapit. Kaya siya natatagalan kasi maraming sideline. Bakit kaya hindi na lang siya mag-focus dyan sa trabaho niya? I can't wait to marry you, aniya at malapad na ngumiti. Napatingin ako kay Miss Miranda nang sabihin ni Jeremy iyon. Agad siyang nagbaba ng tingin nang mamataan niya ako. Nahuli ko lang naman siyang tinitignan kami ni Jeremy. Ito naman kasing isang ito, ang land. Are you excited to marry me? Parang tuta na aniya. Nagpapakyot. He didn't propose yet pero heto at mukhang sigurado siyang papakasalanan ko nga siya. Reject ko kaya. Babe, answer me. Sabihin mo na excited ka na rin na pakasalana ako, sabi niya. Natawa na ako. Me too, Jeremy. Ako rin. I can't wait to marry you. Natatawa kong sabi sabay hawak sa pisngi niyang mapupunit na yata kakangiti. Hinalikan ako ni Jeremy at ginantihan ko ang halik na binibigay niya. Hindi ko alam anong iniisip ni Miss Miranda ngayon, one thing for sure, hindi niya ito nagugustuhan. Tumigil ako pero hinabol pa ni Jeremy ang labi ko dahilan kung bakit natawa na naman ako. Stop it, namumula kong sabi. Ngumuso siya pero kalaunan ay natawa na rin. I can't get enough of you, baby.
Adik ka talaga, sabi ko at natatawang nilayo ang mukha niyang gusto pang umisa ng halik. Bandang 2 nanograms hapon, umalis si Jeremy dahil may kailangan siyang e-check sa hotel kaya naiwan ako sa office niya kasama ni Miss Miranda. Tumingin si Miss Miranda sa akin. Tumayo ako para lapitan siya. Pakiramdam ko kasi ay matutunaw na ako sa mga titig niya. Miss Miranda, tawag ko. Nagangat siya ng tingin at naroon na naman ang mga tingin niyang animoy sobrang bait. Galit po ba kayo sa akin? Nagulat siya at nanlaki ang mata. What? Hindi. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Tumango ako, didn't buy her alibi. Ayaw niyo ba ako kay Jeremy? Iniba ko ang katanungan ko at doon na nawala ang ekspresyon sa mukha niya. Hindi na siya ngumiti, marahil nahalata na niya ang gusto kong ipunto. Tumayo siya at kinuha ang mga folder na nasa mesa. Ayaw ko lang sa mga kabit, sabi niya at naglakad papunta sa pinto ngunit hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kung ganoon, ayaw mo sa sarili mo. Natigilan siya, akmang pipihitin na niya ang doorknob, hindi lang natuloy dahil sa sinabi ko. Maliban sa akin, siya rin naman kabit. Kaya nga nabuo si Matilda. Hinintay ko siyang magsalita, hindi ko alam kung ano eksakto ang nalalaman mo. Kung ano man iyon, tama ka. Kinamumuhian ko ang sarili ko sa higit kanino man. Matapos niyang sabihin iyon, umalis na siya. Si Miss Miranda ay hindi kasing tanda ng chairman. Bata siya ng konti kay attorney, mas matanda ng konti kay mama. Nahihiwagaan pa rin ako sa pagkatao niya. Marami pa rin akong gustong malaman sa kanya lalo na yung picture na meron siya. Sa isip ko si mama iyon, pero baka namali lang ako ng akala. At hindi ko alam paano siya tatanungin. Hindi pa rin bumabalik si Jeremy pero nag-text na siya na matatagalan pa siya sa ginagawa niya kaya nakapag-desisyon ako na aalis na dahil mamaya ay uwian ng quintuplet. Hindi na rin bumalik si Miss Miranda, hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Siguro ayaw niya akong makasama. Nakalabas na ako ng kumpanya at naghahanap na ng masasakyan, ngunit isang magarang kotse ang huminto sa harapan ko. Hindi ko na kailangang alamin kung sino ang may-ari dahil lumabas doon si Matilda. Nang makita niya ako, agad niya akong nilapitan at mahigpit na hinablat ang kamay ko. Napapikit ako sa sakit ng pagkakahawak niya. Anong sinabi mo sa kuya ko? Aniya, nalukot ang mukha ko sa diin ng pagkakahawak niya. Bakit mo sinabi na sinasaktan ako ni Dad? Puno ng inis at gigil ang mukha niya habang sinasabi iyon sa akin. Matilda, nasasaktan ako. Bitawan mo ko. Ngunit sunod ang luha na pamatak sa mukha niya. Bakit ba napaka-pakialamera mo? Aniya. Nagulantang ako at hindi nakapagsalita. Bigla siyang napasandal sa akin habang umiiyak. Sinusuntok niya ang dibdib ko habang umiiyak. Bakit ba ginaganito niyo ako? Bakit ba ayaw niyo kong tantanan? Ramdam ko ang inis at pagod sa bawat salita na binitawan niya. Anong nangyari? Bakit naging ganito si Matilda? Nag-away ba ang dad niya at si Mateo? Pinagalitan ba siya? Please naman pagod na ako. Ayaw ko na, sabi niya. Basang-basa na ang damit ko. Matilda, nanlalaki ang mata ko at hindi alam paano siya aaluan. Hindi ko inaasahan na ganito ang pinapakita niya ngayon. Hindi ko alam anong gagawin. Bakit bigla siyang nag-breakdown sa harapan ko? Anong nangyari? Pakiusap, tigilan niyo na ako kasi hindi ko na kaya. Sabi pa niya. Matilda, umalangaw-ngaw ang boses ni Miss Miranda sa likuran na ikinalinggan namin ni Matilda. Nanlalaki ang mata niya at halos nangungugat na ang leeg sa emotion. Malalaki ang hakbang niya habang naglalakad palapit sa amin. Bago pa ako makariyak, damapo na ang kamay niya sa pisngi ko na ikinagulat ko. Ikaw na nga iyong kabit, ikaw pa iyong may gana na umawi sa anak ko. Ang sabi ni Miss Miranda na ikinasinghap ni Matilda sa tabi ko. Mabuti walang tao maliban sa amin sa lugar na ito. Ano bang ginagawa mo? Si Matilda sa mama niya. Bakit mo siya sinampal? Dahil inaaway ka niya. Si Miss Miranda. Ang sakit ng pisngi ko. Feeling ko namaga agad ito. Ano? Inaway? Nababaliw ka na ba? Si Matilda. Anak, si Miss Miranda, sinukang hawakan si Matilda. Layuan mo nga ako. Pwede ba, huwag ka nang magpakita sa akin. Kasalanan mo ito lahat. I hate you. Agad na pumasok si Matilda sa sasakyan niya at umalis. Naiwan akong tulala at si Miss Miranda na tinatawag pa si Matilda.
Hindi ako nakapagsalita ako. Nagulat ako sa biglang pag-breakdown ni Matilda, mas nagulat ako sa sampal ni Miss Miranda. Bakit mo ko sinampal? Tanong ko habang nakatitig kay Miss Miranda. Dahil sinisira mo ang buhay ng anak ko. Sabi niya, kumunat ang noo niya na para bang may na-realize siya. Bakit hindi ka nagulat? Alam mo. Alam ko na anak niya si Matilda. Ngumisi ako. Alam ko lahat ng sikreto mo na magpapabagsak sa anak mo. Sabi ko na ikinabigla niya. Biglang nanlisik ang mata niya. Sa oras na ginalaw mo pa ako ulit, babawian kita. Wala na sigurong sasakit pa kung anak mo ang sisingilan ko. Subukan mo. Talagang susubukan ko. Hindi ako natatakot sa iyo, Miranda. Dahil alam ko nang ikaw ang lahat ng may pagkananong pagbabanta ni Chairman sa akin noon. Magdasal ka na lang na hindi ako sapian dahil kapag ako napuno, baka isumbong kita kay Chairman. Sabi ko at tumalikod sa kanya para umalis. Ang sakit ng sampal niya pero nanggagalaiti ako sa galit sa lahat ng ginawa niya para lang maghiwalay kami ni Jeremy. Pumunta muna ako ng mall para maghilamos. Hindi pwedeng malaman ng mga bata ang pamamaga ng pisngi ko. Magtataka sila kaya bumili ako ng foundation para matakpan ko ito. Matapos kong mag-retouch, saka ako pumunta ng street. Lauren at naabutan ko na ang quintuplet na nasa guardhouse at nakikipag-usap sa guard. Hoy! Ginagawa niyo dyan. Natatawa-tawag sa kanila. Mama, sila na kung makamama akala mo isang taon nila akong hindi nakita. Salamat po sa pagbabantay sa mga anak ko, sir, sabi ko. Naku wala iyon, Mrs. Natutuwa rin po ako sa kanila. Magpipinsan po sila. Pareho sila apelyido natawa ako at ang mga chikaitang ay humajijek. Magkakapatid po sila. Mga anak ko po, quintuplet. Nanlaki ang mata ni Manong security guard. Talaga po, anak niyo sila, hindi makapaniwalang tanong niya. Opo, alanganin kong sabi. Ngumiti si Manong. Hindi siguro niya inakala na nakayanan ko silang 5. Sinabihan ko na ang mga anak ko na mamaalam na sa kanya. Sumakay kami sa taxi at nagkagulo pa sila. Buti at hindi nila gingulo ang taxi driver. Pagdating namin ng bahay, kanya-kanya na silang pumasok sa kwarto nila. Dahil hindi naman mansion ang bahay ni Jeremy, ilan lang ang kwarto sa bahay nila kaya EJ and CJ needed to share sa isang room while DJ and BJ naman sa isa pang room kung saan tinulugan ko noon. Si AJ, sa kwarto siya namin ni Jeremy. Sinabi na ni Jeremy na temporary lang ito dahil lilipat kami sa malaking bahay kapag ayos na. Kung ako naman ang pipiliin, hindi naman kaso sa akin na dito lang kami. Hindi maliit, hindi rin gaanong malaki. Kaya nyo na mga anak? Tanong ko. Yes, mama. Si AJ ang sumagot bago niya isara ang pintuan. Sumagot rin ang boys ng, yes mama, ginagaya ang kaswitan at kakotan ng boses ni AJ. Nagluto na ako kaagad dahil maggagabi na at dadalhin ko pa si Jeremy ng pagkain sa office niya. Minisage ko na siya napadalhan kami ng driver dahil ayaw kong mag-taxi dahil gabi na. Pumayag naman siya. Mama, what's for dinner? Si CJ. Pupunta tayo sa office ni Papa anak. Doon tayo kakain. Wow, really, Mama? Yep, sabi ko sabay tikim sa niluto ko. You should make your assignments na para wala ka nang gagawin pag-uwi. Tapos na mama sa school, sabi niya kaya napabilang ako sa kanya. Kaya pala siya lang ang nandito dahil ang iba, ginagawa pa ang assignments nila. Mama, yes Charles. Hindi ba may-ari si Papa na hotel? Bakit mo na itanong? Hindi ba mama, may asawa si Papa? Napatigil ako sa paghahalo nang sabihin niya iyon. Kami po ba ang magmamana ng company ni Papa? Napatingin ako agad sa kanya. Bakit alam mo yan? Saan mo nakuha ang ganiyang ideya, CJ? TV mama, Tita Ivy loves watching Korean dramas, aniya at nagkibit balikat. Umupo siya sa upuan at ipinatong ang baba niya sa mesa. I'm thinking mama kung may kapatid ba kami sa asawa ni Papa. And are you okay with that mama? Na may asawa si Papa. Day by day, lagi na lang ako nagsusurpresa kay Charles. He's very matured. CJ, are you mad at Papa? Umiling siya. No, mama, unlike my siblings, I met Papa's wife. Papa loves you more than his wife. Hindi ko lang po maintindihan mama bakit siya ang asawa ni Papa kung ikaw naman ang gusto niya.
Pinatay ko ang kalan at umupo ako sa harapan niya. Papa and I had a complicated relationship before, dahilan kung bakit he ended up marrying another woman kahit mahal ako ni Papa. Hindi nakapagsalita si CJ, nakatutok lang siya sa akin. And to answer your question anak, walang anak si Papa sa wife niya. Kayo lang ang anak ni Papa mo at wala nang iba. Biglang umaliwalas ang mukha niya. But I don't want to put in your mind na tagapagmana kayo ni Papa nyo. Gusto kong lahat ng gusto nyong makuha, paghirapan nyo. Tumungo siya habang nakatitig sa mga mata ko. CJ, your papa can provide you everything you need. But iba sa feeling kung ikaw mismo ang maghihirap sa bagay na pinangarap mo, and I want you to remember that, anak. Yes mama, ngumiti ako at hinawakan ang kamay niya. Your siblings are the only people in the world na kakampi mo. Kaya dapat magtulungan kayo at huwag niyong tignan ang isa't isa bilang kaaway niyo sa anumang bagay. Tumayo siya at lumapit sa akin. Agad niya akong niyakap. No, mama, it'll never happen. I love them all. Ngumiti ako. I'll make sure of that. Nalalaki ang mga anak ko na hindi kaaway ang tingin sa isa't isa dahil lang sa mana na makukuha nila kay Jeremy. Nakahanda na ang quintuplet at mga pagkain kasama ng utensils na dadalhin ko papunta sa kumpanya. Jeremy is waiting for us. Pagdating namin, nagulat pa ang lahat ng tao at empleyado ni Jeremy nang makita ako kasama ng 5. It's a big scoop. I know. Kilala nila si CJ at DJ bilang tagapagmana ni Jeremy, ngunit mukhang noindang yata sila na makita na 5 ang bata na kasama ko. Wow, mama! Ang big ng company ni Papa, sabi ni AJ. Yeah, I can't believe it. Parang palas mama, si EJ. I told you, kuya. Papa is pretty cool and rich, si CJ. Wow, this is so big. BJ na amazed na amazed. And the chandelier. Wow, mama, this place is so cool. Si DJ. Napangiti ako habang nakatingin sa kanila. Alam kong naririnig ng mga empleyado ni Jeremy lahat ng sinasabi ng mga bata. Right now, naguguluhan na sila. Ma'am, pinsan po sila ni Sir Charles and Sir Dylan. Sabi noong isang empleyado na hindi na yata nakatiis. Tinignan ko si EJ, BJ, at AJ na siyang tinuturo niya. Ngumiti ako at umiling. No, they are all Jeremy's children. Quintuplet ang anak namin, sabi ko na ikinasinghap ng lahat. I just exposed it. Ang mayamang CEO ng Anderson Lux Hotel and Restaurant ay may anak na quintuplet. Hindi na ako magtataka kung headline mamaya na may 5 tagapagmana si Jeremy. I smiled at Jeremy's employees habang tinititigan nila ang mga anak ko. Well, the famous mistress of Carlos Jeremiah Anderson, napatingin ako sa likuran ng may nagsalita. Nang tignan ko kung sino, nakita ko ang isang lalaking matanda na kasing edad ni Chairman. Oh, I'm sorry for my attitude. I'm Oliver Antenor, ang chairman ng Antenor Group of Company. Aniya sabay ngisi dahilan kung bakit nilagay ko sa likuran ko ang 5 anak ko. Good evening, chairman ng AGC. Boses ni Jeremy ang narinig namin sa likuran ko. Papa, agad na tumakbo sa gawin niya ang mga anak namin na agad niyang sinalubong. Naglakad ako palapit sa kanya at yamakap ako sa katawan niya patagilid. Jeremy, si chairman ng AGC na hindi natutuwa habang nakatingin kay Jeremy na hawak ang quintuplet at sa akin na yamakap pa sa kanya. Alam kong galit na galit siya ngayon habang nakatingin sa amin, lalo na kay Jeremy na yakap ako samantalang asawa ito ng anak niyang si Matilda. Talaga bang ganyan kakabastos at hindi ka man lang nag-abala na paalisin sila sa harapan ko? Bakit ko naman papaalisin sila? As much as I know, mga anak ko ito at itong babaeng ito ang babaeng papakasalan ko, si Jeremy na mas lalo pa akong nilapit sa kanya. Alam kong galit na galit ngayon si Oliver Antenor sa sinabi ni Jeremy. Bastos kang bata ka, ngumisi si Jeremy. Paano ko naman riresputuhin ang father-in-law kung gusto akong patayin para makuha ang hotel ko na ipinamana ni Dad? Nagulat ang chairman. Anong paratang iyan? Sabi nito. Jeremy shook his head. Nga pala, after I divorce your daughter, wala siyang makukuha galing sa Anderson. Lahat ng nakikita mo, nakapangalan na sa mga batang galing sa dugo at laman ko.
Sa nakikita ko ngayon kay Chairman, kung pwede lang niya saksakin si Jeremy ay baka ginawa na niya. Natigilan lang siya nang makita na maraming nakatingin sa kanya. Matilda is your wife. May karapatan siya sa iyo, lalo na sa yaman mo. Pinapahiya lang ng Chairman ang sarili niya. Tumingin siya ulit sa paligid niya at tumikim. Inayos niya ang necktie niya at tumalikod at tahimik na umalis. Tumingin ako kay Jeremy at naabutan siyang nakatitig sa father-in-law niya na palabas na ngayon ng hotel. Bumaling siya sa akin at mas nilapit ako sa kanya. Are you fine? Tumungo ako. He looks so scary. Kuya, si AJ kaya napadungaw kami sa quintuplet and they are holding each other's hand na ikinatawa ko. Bakit naghawak kamay ang mga ito? Binuhat ni Jeremy si AJ. Did you like Papa's Hotel? Jeremy asked. Sinusubukan niyang iwala sa isipan ng mga bata ang nangyari kanina. On my end, hindi ko alam kung makapal lang ba ang mukha ko dahil hindi man lang ako naapektuhan sa sinabi ni Chairman kanina. Yes Papa, the hotel is nice and it is so big. AJ na namamangha sa hotel. Mukhang nawala rin sa utak niya si Oliver na mukhang pumunta lang dito para pahiyain ako. Hindi ko alam bakit nandito siya. Iniisip ko kung nagkataon lang ba na narito siya kanina o sinusundan nila kami ng mga anak ko. There are many employees here, Pa. Are they kind? AJ na nakatingin sa mga tao. Jeremy chuckled and tumingin sa mga empleyado niya. Habawang karga si AJ, hinawakan ni Jeremy ang kamay ko at dinala sa gitna. Kumapit sa mga damit namin ang 4 naming anak na lalaki. May I have your attention, everyone? Nagsilapitan ang mga empleyado ni Jeremy, ang iba ay naroon lang sa kinatatayuan nila pero nakatingin sa boss nila, meron rin sa second floor na kadungaw, at sa lahat ng sulok nakita kami. She's Caroline de la Vega, my girlfriend, my future wife and these are our children. Our quintuplet. Napaawang ang labi ng lahat habang nakatingin sa mga anak ko. Maraming komento ang narinig ko. Iba gulat, ang iba natuwa. Lalo't lahat ng anak namin ni Jeremy ay mga gwapo at si AJ maganda. Mga anak, sabihin niyo ang mga pangalan niyo sa mga employees ni Papa, sabi ko. Una naglakad si AJ paarap. He understood the assignment. Nagbaw pa siya ng bahagya at natawa si Jeremy doon. Hi, everyone. My name is Emmanuel Jayden de la Vega. I am the eldest of the quintuplet and I am the son of Papa even though we don't have the same last name. Natawa ulit si Jeremy. Soon son, you'll be a Anderson. Hindi papayag si Papa na hindi ka maging Anderson. Sabi ni Jeremy na narinig ng mga tao. Mama's working that anyway, bulong niya sa akin. Napalingon tuloy ako sa kanya. Kaya pala busy si attorney. Ito ba ang pinagkakaabalahan ni attorney? Bulong ko. Yeah, our children will have my last name first before I fly to US, aniya na ikinagulat ko ng todo. I mean akala ko aabutin pa ng taon bago maging Anderson ang mga anak ko. Iba talaga ang nagagawa ng pera. Napapadali ang lahat. Really, Papa, hindi na de la Vega ang last name ko. Si EJ na lumingon pa sa amin. Tumango-tango pa si Jeremy, looking proud at his son. Hi everyone. My name is Emmanuel Jayden de la Vega Anderson. Nice to meet you all. Inulit ni EJ ang pagpapakilala niya sa mga tao but this time, may Anderson na. Ito naman pong ama sa tabi ko na sobrang tuwa, pumalakpak pa kaya tuloy ay napapatingin sa kanya ang mga empleyado niya. Ang boss nilang masungit, nakangiti lang naman ngayon. Si DJ next ang naglakad sa tabi ni EJ. Hello everyone, my name is Dylan Johnson de la Vega Anderson. I am Papa's son too, napangiti ako. They are proud to say that they are Jeremy's children. Ang gwapo, mga komento ng iilan na hindi na napigilan ang bibig magkomento. Hi, I'm the third born, Charles Jaron de la Vega Anderson. Cool na pagpapakilala ni CJ sa sarili niya at tumabi sa kuya EJ niya. Hello ladies and dudes, my name is Bryce Jameson de la Vega Anderson. I'm Papa's most handsome son, natawa ang lahat sa kanya. Kumaway-kaway pa si BJ na akala mo at tumatakbo pagkakandidato. Itong anak mong isa, sobrang hyper, bulong ko kay Jeremy. Natawa lang siya at hinalikan ako sa ulo ko. Sunod naman na naglakad ay si AJ na pinakabunso. Hinintay pa siya ng mga kuya niya na makalapit sa kanila.
"Hello everyone," cute na sabi niya at kumaway kaya ang mga tao na nakatingin sa kanya ay hulog na hulog sa kakyutan niya. Nasa gitna si AJ sa 5. Sa tabi niya si EJ at CJ, habang sa kabila naman ay BJ at DJ. "I'm Papa's only girl. My name is Alexandria Jasmine de la Vega Anderson. It's nice to meet you all," AJ giggled after she said that. Maraming flash ng camera ang sa harapan but the quintuplet are very confident na kunan sila ng litrato. Samandal ako kay Jeremy. "They look really cute. Iba talaga ang lahi natin, Jeremy." Natawa siya sa sinabi ko. Pinalakpakan ng mga employees ang quintuplet at hindi ko alam kung nangiwi ba ako o hindi. It may sounds odd to me but I think it's their way of respect sa mga tagapagmana ng boss nila. Matapos ng mahabang introduction na iyon, dinala na kami ni Jeremy sa office niya. Mabuti wala si Miss Miranda or else, baka hindi iyon mapakali sa galit niya sa akin. Kumain kaming 7 at puro tawanan at kwentuhan lang kang nagaganap sa loob. Ako ay umaalalay lang sa mga anak ko at kay Jeremy. While looking at them, this is the family I dreamed matapos kong malaman na 5 pala ang batang nasa sinapupunan ko noon. And it's happening now. Where's Ivy? Hysterical na ako ngayon at nandito ako sa H&D Hospital. Habang nagkukulitan ng mga bata at si Jeremy kanina, biglang tumawag sa akin si Daph at sinabing isinugod si Ivy sa hospital. "Nasaan ka na ba?" "Si Daph, nasa 2nd floor na." "Nasaan ba kayo?" "3rd floor. Mga bata ang pasyente dyan." "Just go ka Carol." "Teka nga, pupuntahan kita." Nagtuloy-tuloy lang kasi ako sa pagpasok kanina sa sobrang pag-aalala ko. Iniwan ko ang mga bata kay Jeremy dahil hindi sila pwedeng sumama sa akin ngayon dito. Hindi ko ginamit ang elevator kanina dahil punuan ng tao at tanga-tanga ko at ginamit ko ang hagdanan kaya heto at pagod na pagod ako. Naupo ako sa waiting area matapos ko e-end ang call habang hinihintay si Daph. Habang naghihintay, tinext ko na si Jeremy na mauna na silang umuwi at bantayan niya ang mga bata dahil baka matagalan ako dito. Hindi ko alam anong nangyari kay Ivana at isinugod siya sa hospital. "Bye, Papa." Napaangat ako nang tingin ng makarinig ang boses ng bata. Sa isang hospital bed, may bata doon at kamakaway sa isang lalaki na papalabas. Nang maisara nung lalaki ang pintuan, agad siya nang umupo sa tabi ko at agad na may tinawagan sa phone niya. "Daph, kaloka ka naman. Saang room ka ba huminto?" Tumingin ako sa paligid at nang makita na room number nung bata, agad kong tinext iyon kay Daph. "Oh, hello, nasaan ka na?" Napatingin ako sa lalaking umupo sa tabi ko kanina na kaedad lang yata ni Jeremy, may kausap siya sa phone. Kita ko kung panaw kumunat ang noo niya. "Nandito na kami at natingnan na siya ng doktor," sabi pa nito. "Carol." Napatayo ako nang makita si Daph na kamakaway sa akin. Naglakad ako palapit sa kanya. "Nagmamarites na pala ako. Ano bang nangyari kay Ivy?" Tanong ko noong makalapit ako sa kanya. "Lasing iyon kaya nahulog sa hagdan. Mabuti at minor injury lang," sabi ni Daph habang nakatitig sa lalaki na katabi ko kanina. "Bakit naman kasi naglasing? Iyong babaeng iyon." "Nako, puno ng gigil na sabi ko. Familiar iyong katabi mo," ang sabi ni Daphne. Tumingin ako muli sa lalaki. "Kilala mo?" I asked, confused. Nakita ko na siya Wait, aalalahanan ko, paliko na kami papuntang elevator nang biglang huminto si Daph at hinila ako pabalik sa nilakaran namin. "Hoy, driver iyan ni Matilda," sabi niya sa akin na nagpalaki ng mata ko. "Matilda ang tenor?" Gulat na tanong ko. "Oo, driver yan ni Matilda. Nakita ko na siya ng maraming beses since iisang social class lang naman kami at nagkikita talaga kami minsan ni Matilda pag may events ang isang elite at invited kami." Mahabang paliwanagan ni Daph. Tumingin ako sa lalaking iyon na sinasabi niyang driver. Sobrang gwapo naman noong driver para maging driver pero sa bagay, bakit naman hindi? Pero hindi ko akalain may driver siya. Minsan kasi, siya ang nagda-drive sa sasakyan niya. "Umalis na nga tayo, chismosa mo. Ano naman kung driver iyon ni Matilda hospital ito at mukhang may sakit ang anak niya." "Andrew," hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Napalingon ako ulit sa direksyon ng lalaking iyon nang matunugan ang boses ni Matilda. "Oh my God!
Agad akong hinila ni Daph at nagtago kami sa dingding papaliko sa hallway. Andrew, ang anak ko. Kamusta na siya? Nag-aalalang sabi ni Matilda na literal na nagpalaki ng mata namin ni Daph. Let's go, Carol. Agad akong hinila ni Daphne palayo habang nanlalaki ang mata. Oh my God! Leon ba ang kabit ni Matilda? At may anak na nga siya. Nakarating na kami sa kwarto ni Ivy. Pagkapasok namin sa room niya, nakita namin pati si Kelsey. Oh, saan kayo galing at mukhang nakakita kayo ng multo? Tanong ni Kelsey sa amin dalawa. Si Daph dumiretso na sa couch at umupo na ng lalaki ang mata habang ako ay natulala. Alam kong may anak na siya pero seryoso. Nagulat pa rin ako kanina. Hoy, anong nangyari? Tanong ni Ivy at salaitan kaming tinitignan ni Daph pero si Kelsey ay tahimik lang ngunit ang malapusan niyang mata nakatutok sa amin. May namumuo na sigurong ideya sa utak niya. Hindi namin sinabi kay Ivana ang lahat. Gumawa lang si Daph ng kwento at hindi ko na alam anong sinabi niya. Nang makatulog si Ivy, nilapitan ako ni Kelsey at ako, iniisip ko pa rin yung bata, si Matilda, at driver niya nakabit niya yata. May nangyari ba? Ano, aalis na muna ako Kels, sabi ko kaya napatingin si Daph sa akin. Saan ka? Uuwi na muna ako. Pakisabi kay Ivy na dadalawin ko siya bukas, sabi ko. Hindi ko na sila hinintay na makasagot. Lumabas ako ng hospital room ni Ivy at naglakad ako papunta sa third floor kung saan nakita ko si Matilda. Nanginginig ang paa ko at hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa ko. Pagkalapit ko sa room noong bata, binuksan ko iyon at naabutan ko si Matilda na hindi mapaamo ang anak niya. Sila lang dalawa at ayaw ng bata sa kanya. Papa, I want Papa, ang sigaw ng bata at gustong kumawala sa mama niya. Riley, Papa needs to go home kasi kukuha siya ng damit mo. Let go. Ayaw ko sa'yo. Umiiyak na si Matilda at nagwawala ang anak niya. Let me help you. Sabi ko kaya gulat na gulat siyang lumingon sa akin at nanlalaki ang mata niya. Hi baby, stop crying na. May ibibigay si tita sa'yo, sabi ko at kinuha ko ang isang lollipop sa bag na nilagay ni AJ kanina bago kami pumunta sa office ng papa niya. Natigil sa pagwawala ang anak ni Matilda at si Matilda rin ay napatingin muli sa anak niya. Halika, open natin ito ah. Lumapit ang bata sa akin kaya walang nagawa si Matilda kundi pabayaan ako. Kinuha ko ang panyo ko sa bulsa at pinunasan ang bata dahil naliligo na ito ng pawis at luha niya. Bakit umiiyak ang baby na ito? Sabi ko sa pinaka-baby na boses ko na tila ba kinukuha ko ang loob niya. Ganito ko kausapin ang mga anak ko kapag sinusumpong. I want Papa, sabi niya. Papa, babalik naman daw si Papa sabi ni Mama. Tumingin ang bata kay Matilda na pagod na talaga. Umupo na siya sa sahig at umiyak. Lollipop, sabi ng bata, tumungo ako. You want this? Sabi ko, at tumungo naman siya. Binuksan ko ang lollipop at naiyuyugyug ko ang katawan ko habang nakasando sa akin ang bata nang sa ganoon ay mahele ko siya. Naaawa ako kay Matilda. Hindi ko alam ano eksakto ang pinagdadaanan niya pero sa nakikita ko, para na siyang lantang gulay. Tita, yes, wake me up pag nakauwi na po si Papa ah. Alright, you want to sleep. Tumungo siya. Inayos ko siya ng higa sa aking bisig at ngumiti ako. Kinuha ko ang lollipop niya na tinikman lang niya yata. Sige na, sleep ka na. Promise, paggising mo, nandito na si Papa. Sabi ko at tumungo naman siya at pumikit. Ilang sandali lang, nakatulog na siya at si Matilda ay tapos na ring umiyak. Nang makita niya ang anak niya na natutulog sa bisig ko, kitang-kita ko ang lungkot sa mukha niya. Ganito ako kawalang kwenta. Hindi ko alam paano patahanan ang anak ko. Hindi man lang ako gusto ng anak ko. Sabi niya habang patuloy pa rin sa pagtulo ang luha sa mga mata niya. Jeremy and I after wedding, hindi kami nagsama agad sa iisang bahay. Umalis si Jeremy at umuwi ng Pinas while nanatili ako sa US ng 2 years. Tahimik lang ako habang pinapakinggan siya. Hindi ako umuwi dahil sobrang galit na galit ako na naikasal ako sa kanya. Akala ko ba dati you like Jeremy? Tanong ko. I could still remember the time na sobrang clingy niya kay Jeremy dati habang nag-aaral pa lang ako. Bakit ko naman siya magugustuhan? Ang sama ng ugali, arrogant, at mayabang. Sabi niya na nakakunot ang noo.
Natawa ako. That's Jeremy. Ganoon talaga si Jeremy noong una ko siyang nakilala. At nakakadiri siya. Kung sino-sinong babae ang hinahalikan niya sa bar kaya bakit ko naman magugustuhan. But iyon ang sabi ni Dad so who am I to say no? I met her dad. Ang dad niya ang tipo ng tao na hindi mo basta-basta susuwayin. Kahit nga ako noong pinuntahan niya kanina, nakaramdam ako ng takot. Hindi ko papangarapan na maging dad ang dad niya. But habang nasa Amerika ako, nabuntis ako. Ang sabi ni Matilda sabay tingin sa anak niya na nasa kama na ngayon at mahimbing na natutulog. Tumingin ako sa anak niyang pinangalanan niyang Riley. Kaya pala mas bata ito sa mga anak ko. 2 years ang gap ni Riley sa quintuplet. In my 2 years stay sa Amerika, doon pa ako nabuntis kaya natakot akong umuwi. Natakot ako kay Dad. Hindi ba alam ng dad niya na nabuntis siya? Hindi ba alam ng pamilya mo na may anak ka? Hinawakan ni Matilda ang kamay ng anak niya at tumungo. Napasinghap ako sa sagot niya. Hindi, baka kasi malaman ni Dad, saktan pa niya ako o baka ilayo niya sa akin ang anak ko. Tumulo ang luha sa mata niya na agad niyang pinunasan. Ganoon si Daddy, sobrang sama niya, nang inig si Matilda habang sinasabi kung anong klase na tao ang dad niya. Pero bakit ayaw ng anak mo sayo? Tumingin siya sa akin at nagpakawala ng isang mahabang buntong hininga. Kilala siya ng anak niya, iyon ang nakikita ko pero ayaw niya lang talaga kay Matilda. Kasi pagkatapos ko siyang ipanganak, umuwi ako ng Pinas dahil pinapauwi na ako ni Dad. Gusto niyang kunin ko ang yaman at pera ni Jeremy sa kahit na anong paraan. Nagulat ako at napaawang ang labi. Alam ko ano ang ibig sabihin niya sa kahit na anong paraan. Kaya siguro ayaw ng anak ko sa akin dahil hindi niya ako kilala. Baby pa lang siya, iniwan ko na siya sa papa niya. Ngayon alam ko na kung bakit ayaw sa kanya ng anak niya. Pero, you wanted it. Ang patayin si Jeremy. Tanong ko. Umiling siya. Asawa ko si Jeremy at hindi ako mamamatay tao. Kahit ayaw ko kay Jeremy, nagpapasalamat pa rin ako sa kanya cause he covered me up sa pamilya ko. In 2 years na nasa Amerika ako, si Jeremy ang nagbibigay palusot kay Dad para hindi ako makauwi at ma-enjoy ko ang freedom ko. Ngumiti siya sa akin. Jeremy is a nice person at huli ko na nalaman iyan. Alam niya rin na may anak ako kaya alam niyang may iba akong lalaki, pero hindi niya sinabi kay Dad. Pinagtakapan pa niya ako. He's indeed a nice person. Naninibago ako kay Matilda. Kilala ko siyang masama ang ugali and yet, heto siya. Ang tunay na siya. Para lang siyang babae na nangangailangan ng tulong at pag-unawa. Isa siyang babae sa harapan ko ngayon na sobrang fragile. Bakit nandito na ang anak mo kasama ang papa niya? Tanong ko kasi sabi niya iniwan niya sa Amerika Noong makabalik ako dito ng Pinas, pinasunod ko siya sa akin kasama ni Andrew. Anak ko iyan Hindi ako mapakali na nasa malayo siya at hindi ko man lang makita araw-araw. Nasa ibang bahay sila nakatira at para makita ko ang anak ko ng maraming beses na walang maghahinala, kinuha ko si Andrew bilang driver para nang sa ganoon ma-monitor ko pa rin ang anak ko. The struggles she have been through para lang makasama ang anak niya. Hindi ko kaya ang ginagawa niya. Pero nakaka-proud siya. Hindi ko alam bakit pero ako na nakikinig, napaiyak ako. But there are instances na nakikita ako ng anak ko. He wanted to come to me but ini-ignore ko siya cause my family or Jeremy was around kaya eto at ayaw niya sa akin. Galit na galit siya sa akin. Gusto niya lang sa papa niya. Nagtatampo lang si Riley sa kanya but I know mahal siya ng anak niya. Kailangan niya lang itong suyuan. Matilda, ngayon sa hospital, inaapoy siya ng lagnat. Halos mamatay ako sa pag-aalala sa anak ko. Hindi ko alam paano ko siya aalagaan kasi kahit nakikita ko nga siya araw-araw, hindi ko naman siya malapitan. Hindi ko alam paano maging ina niya at pagod na ako. Gusto ko na lang makasama ang anak ko. Sobra akong naawa sa kanya. Tumayo ako para yakapin siya. Hindi ko na talaga kasi kaya ang pinagdadaanan niya lalo't nanay rin ako. It's okay, ang sabi ko habang pinapatahan siya. Gusto kong matawa sa sarili ko. Hindi ko naisip na dadating ang punto na dadamayan ko siya sa mga pinagdadaanan niya. Pakiramdam ko ay kilala ko na si Matilda. Bumukas ang pintuan at pumasok yung lalaki kanina. Nagulat pa siya nang makita niya ako. Lumapit si Matilda sa kanya. Nandito na ba lahat ng gamit niya?
Malumanay na tanong nito. The man she called Andrew looked at her na puno ng pagmamahal. Yeah, nagwala ba siya? Tanong noong Andrew na driver niya. Pero sa tingin ko ay edukadong tao ito na galing sa mayaman na pamilya. Yeah, thank you, sabi ni Matilda at nilapitan si Riley. Hey, nothing to worry about. Magiging maayos din siya. Simpleng lagnat lang yan and Riley is so brave. He'll be alright lalo't nagmana siya sa'yo, sabi ni Andrew, pinapagaan ang loob ni Matilda. Hindi na ako nagpaalam pa sa kanila at umalis na. Sapat na sa akin malaman na ang lahat ng ginawa niya dati ay hindi niya kagustuhan. Dahil ang Matilda na nakita ko kanina, ay isang babae na mapagmahal na ina. Palabas na ako ng hospital at saktong paglabas ko, nakita ko si Jeremy na naghihintay sa akin. Pakiramdam ko ay kanina pa siya. Mga bata, tanong ko. Nasa bahay, kasama ni dad at mama. Ngunguso ko, mga parents niya, separated pero para pa ring mag-on. Lumapit ako sa kanya at ipinulupot ko ang kamay ko sa leeg niya. How was it? Aniya, hindi ko alam ano ang tinutukoy niya. Si Ivana ba o yung nangyari sa amin ni Matilda? I know this man. Pakiramdam ko alam niya lahat ng ginawa ko sa hospital kanina. Everything is good. I'm happy and thankful cause God gave me you. I whispered. Habang pinupuri ni Matilda ang mahal ko kanina, proud at saya lang ang nararamdaman ko na siya ang ama ng mga anak ko.